Good afternoon, beautiful people of the Avenue Village. At the Bebs, we are about to conclude the month of April, and as we come together on this final Sunday of the month, our hearts are united in a desire to seek God and experience His presence in this time of worship. Kaya naman, to all the beautiful people of the Avenue Village, we extend a warm welcome. It is a privilege to have each and every one of you here this afternoon. Muli, salamat po sa pagkakataon na tayo po ay muling makalapit at makasamba sa Panginoon. Kasama po kayong lahat na naririto ngayong hapon. Ang bilis nga ng panahon, Rich, and as we bid farewell to April, we are also wrapping up our incredible journey of our I Am series. Kaya naman this Sunday afternoon, we hope that our time together be filled with love and joy that comes from being connected to Jesus, our true vine. At sa pagpapatuloy po natin ngayong hapon, let us take this time na batiin ang atin pong mga katabi and genuinely ask them, kumusta ka? Sige po, tanungin po natin ang atin pong mga katabi, kumusta ka naman? Kumusta ka naman, Ate Bebs? Alam mo, Rich, I am so thankful and grateful na kahit anong panahon at kahit napakatindi ng init ng panahon ngayon, ay ramdam na ramdam ang pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Amen po, because our God is the God of all season. So whatever your answers are, no matter what challenges you may have or you may be facing right now, or what joys you're experiencing, we hope that you may draw your strength and hope from Jesus, for He is the reason why we are here. Kaya naman, Village, let's continue to connect with Him together as we journey onwards. That's right, Ate Bebs. Ang sarap nga sa pakiramdam na makamusta at makapagkamustahan. And Village, as we go through this afternoon, inianyahan po namin ng lahat to kindly stand up and fill the vacant seats in front. Para po pag may mga dadating, doon na po sila sa likod. Sige po, dito po muna tayo sa unahan. And here we go again, Village. You're ready to welcome all our online viewers tuning in via YouTube. We extend a warm embrace of welcome joining us from wherever you are. And Village, let us keep spreading the love, joy, and inspiration by sharing our YouTube link with our friends and family. So everyone is welcome to join. Again, welcome po sa ating online worship gathering. At ngayong hapon, Village, sa atin pong muling paglapit sa Panginoon, let us take this moment as an opportunity to reflect and rejoice in the presence of our Lord as we joyfully sing songs of praise and worship. Let us also think of this time as a chance to look back and feel grateful, to think about how awesome God is, and of course, to feel His love surrounding us. And now, let us begin our time of worship with our hearts wide open, ready to experience the presence of our Savior in this place. May our worship this afternoon be like branches, bearing the fruit of love, joy, and peace. At sa atin pong muling pag-awit, let us our worship be a reflection of abiding in Him, rooted and grounded in His love. So Village, muli po nating itaas ang atin pong mga tinig, offering up our praises to the One who sustains us, guide us, and fills us with His love. Ang atin pong muling malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Alright, Village. Come on, everybody, stand up. I know that everyone is ready to worship our Lord Jesus this afternoon. And sabayan po natin yung init ng panahon. Sabayan po natin ang init ng pagsamba. No po. I know that everyone is ready, but before we sing this song to our Lord Jesus, I want everyone to shout His name. Everybody shout, Jesus! Come on, Jesus! One more time, Jesus! Come on, let us sing this song. Here we go, come on! Come on! With all I'm holding inside, with all my
hopes and desires. And all the dreams that I dream, it's all I'm hoping to be. And all the tower will bring, and all the fancy compare. You say you want all of me, I wouldn't have it any other way. Got a savior and it's living in me. Shout, oh, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take, the world will never take you away. Come on. It's all I'm holding inside, and all my hopes and desires. And all the dreams that I dream, it's all I'm hoping to be. And all the town will bring, and all the things you compare. You say you want all of me, I wouldn't have it any other way. Gotta say you and it's living in me. Oh, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. Come on, and the world will never take you away. Gotta say you and it's living in me. Oh, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take you away. Come on, put your hands up in the air. Got a savior and it's living in me. Oh, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take you away. Got a savior and it's living in me. Oh, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take you away. Oh, the world will never take you away. Oh, the world will never take you away. The world will never take you away, Jesus. Sama-sama po nating itanghal ang kanyang pangalan. Come on! Come on, put your hands up in the air. Ang sagot sa lahat ng katanungan. Nagbigay ka ng saya sa gitna ng kalungkutan. Ako'y iyong nahanap kung ako'y nagkaw. Kung ako'y ipinalikod ay hindi ka buktaw. At sa pagkakaba ako iyong itinalo. O sa buhay ko ito, kailan ay di tayo kayo. Walang pang-ibaras, hindi ang iyong pagkakawan. Pagkakakot ay sabay kailangan natin. Mapakita ang gusto at kalawakan. Pag-ibig ko na Panlayat mong kamay na humahaplos sa galing. Linggong puso na tila ba yung kanat ng langit. Come on, everybody! Ako'y iyong hanap kung ako'y nandang. Kung ako'y tumalito at hindi na bumitaw. At sa aking paglalabang ako'y iyong itinalo. O sa buhay ko ito, kailan na tayo kayo. Let us praise His name.
kamay mo naranasan, mabago man lahat ang mundo at kalawakan. Pag-ibig ko ang walang pag-unakas, kundi ako pangalan. Pagkasama kamay mo naranasan, mabago man lahat ang mundo at kalawakan. Pag-ibig ko ang salamat, Panginoon. Ngayong pag-ibig na pangwalang hangganan, pinupuri ka namin, pinataas, at pinatanghalan yung dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos, dakila ka, ikay banal, ikay walang hanggan, Panginoon. Sinasamba ka po namin, Panginoon, o Diyos. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon ngayong hapon. Samba, sa'yo ay sasamba. Ikaw, Jesus, ang tunay na nagmamahal. Wala nang iba. Sa'yo ay sasamba. Sa'yo ay sasamba. Walang saysay ang buhay, kundi sa'yo iaalay. Hindi ko kaya ipagpalit pag-ibig mong di pinagkait. Kasalanan ko'y inako mo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ko kaya ipagpalit pag-ibig mong di pinagkait. Kasalanan ko'y inako mo sa krus ng Kalbaryo. Sa'yo ay sasamba. Sa'yo ay sasamba. Jesus, ang tunay na nagmamahal. Wala nang iba. Sa'yo ay sasamba. Sa'yo ay sasamba. Walang saysay ang buhay, kundi sa'yo iaalay. Hindi ko kayang ipagpalit pag-ibig mong di pinagkait. Kasalanan ko'y inako mo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ko kayang ipagpalit pag-ibig mong di pinagkait.
kasalanan ko'y inako mo sa krus ng Kalbaryo. Tiniis mo ang lungkot, happy at kirot. Ikaw ay nabalot sa dugo mo umaagos. Ang latay mo sa katawan naging aming kagalingan. Ikaw, Jesus, ay namatay upang kami magkaroon ng buhay. Sa'yo ay sasamba, sa'yo ay sasamba. Ikaw, Jesus, ang tunay na nagmamahal. Wala nang iba. Sa'yo ay sasamba, sa'yo ay sasamba. Walang saysay ang buhay kundi sa'yo iaalay. Walang saysay ang buhay kundi sa'yo iaalay. Jesus. Kalwalhatian, tatas-taasan, ikaw, Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw, Panginoon. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw, Panginoon.
sapagkat tayo'y nilinis ng kanyang banal na dugo. Pinaawi niya ang kasalanan. Nung sabihin niya, it is finished. And let us come to the Lord Jesus this afternoon with all of our hearts. Bukas puso, isip, lakas at kaluluwa. And if this is the first time na gagawin mo to sa Panginoon, bakit di mo buksan ang iyong puso? Lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba sapagkat ikay nilinis, tinubos ng Kanyang banal na dugo sa krus. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo wagas ang nangyari. Ibigay mo ang lahat. Ibigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo naman, tinapis sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis lang. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo naman, tinapis sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis lang. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Iyong katwiran, Panginoon, tubuli ka namin, sinasamba, tinatanghal, tinatakila ang iyong banal na pangalan. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat ang iyong katwiran, Panginoon, ang siyang nakikita sa aming buhay. Sapagkat ikay Diyos na dakila, na inibig, nagmahal, umibig sa amin, Panginoon o Diyos. Kami po yung tinubos sa krus ng Kalbaryo. Kami po yung nilinis sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon, ngayong hapon. It's an honor and it's a privilege to worship you, to come to you, Lord Jesus, here at your feet. Oh, we worship your name. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan, ang iyong dakilang pangalan, ang walang kapantay mong pangalan, ang pangalan mong makapangyarihan, sapagkat ikay Diyos na makapangyarihan at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa iyong papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus naming Diyos. Amen at amen. Muli, palakpakan natin ng Panginoon and good afternoon po. Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo pa manalangin. Salamat o Diyos sa habag ho at biyaya ninyo. Na kami ho Diyos na makasalanan ay niloob mo na makalapit ho sa inyo. Higit pa ho doon ay ibinigay niyo ang inyong bugtong na anak. Upang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mapatawad sa aming mga kasalanan. Karumihan, Panginoon. Habang nakikita namin, O Diyos, ang inyong kaningningan, nakikita ho namin kung gaano ho kami hindi ho karapat-dapat ho sa inyo. Ngunit salamat o Panginoon sa dakila niyo hong pag-ibig ho sa amin. Na ang dugo ng Panginoong Hesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo, siyang naging katwiran ho namin sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. Wala ho kaming ibang masabi, O Diyos, kundi salamat. At magbigay ho ng buhay namin bilang pagsamba ho sa inyo.
Ngayong hapon, O Diyos, sa pagdako namin sa lugar na ito, salamat o sa inyo dahil kayong Diyos na makapangyarihan at wala hong pangyayari ho na nagkataon lamang. Kundi lahat o ng bagay, O Diyos, ay inyong itinakda. Salamat o sa inyo. Masamba namin ho kayo, Panginoon, mabigyang lugod at maitaas ho ang pangalan ng Panginoong Yesus sa amin hong pag-aaral at pagsamba ngayon hong hapon. Tinataas ho kayo, wala hong iba, kundi pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Magandang hapon ho sa atin ng lahat. Good afternoon. Pwede nyo ho bang batiin yung katabi nyo kayo nasa likuran? Sir Sed, pwede ba nating kantahin lang yung for the longest time ho, hindi ho natin nagagawa to eh. Gawin lang ho natin saglit. Kasi parang kilala nyo ho ba yung mga katabi nyo o yung mga nasa likuran nyo? No? Siguro yung katabi kakilala, no? Pero yung nandun sa medyo bandang likod, ano ho? Pwede ho tumayo ho tayo. Magsusumba ho tayo saglit. Hindi, may awitin ho tayo. For the longest time, ngayon lang ho ulit natin gagawin, po. Sana ho yung mga nandito sa harapan, umabot ho sa likuran, yung mga nasa likuran, umabot ho dito sa harapan. Madali lang ho yung lyrics nito, habang hong inaawit ni Sir Sed, maaari ho ba natin kamayan ho yung mga atin hong mga kasama? Ayan, so magandang hapon po sa inyo lahat. It's time po para kilalanin ho natin yung ating mga kapatid sa Panginoon. Lapitan nyo po yung mga hindi nyo kilala. Pwede hong pumunta doon sa kabila. Okay, so kantahin po natin. Okay, sabayan niyo po ako. Habang kinakanta po namin to, puntahan niyo po yung hindi niyo kilala, kilalanin po ninyo. Ikaw, ako, mahal niya tayo, kaya't tayo'y naririto. Nais niya na malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw. Nadarama mo ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Alright, one more time. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya't tayo'y narito. Nais niya na malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw. Nadarama mo ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya't tayo'y narito. Nais niya na malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay nagtatanaw. Nadarama mo ng tunay na ikaw ako ay mahal niya.
Sunday po sa bawat isa. Siguro naman ay nakilala nyo, nakamayan nyo lahat. Kasi baka mamaya nagkasalubong na kayo sa palengke, hindi pa kayo nagkabatian. Maliit lang naman bayan ng San Juan, magkakakita ho tayo. So sa pagpapatuloy natin ng ating serye, patungkol sa I am sayings ni Jesus. Ngayon ito na yung huli sa atin pong serye, sa atin I am series, kung saan ay inaral natin yung mga I am sayings ni Jesus. Balikan nga natin kung ano yung mga yon. Ayan yung una, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the door of the sheep. Sheep pen, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life, I am the way, the truth, and the life. Tapos sabi niya, I am the true vine. Ito yung mga I am na yan, ayan ay sa mga nandito na nakaraan, yan ay sa ancient Greek ay ego eimi, na ang ibig sabihin ay yun yung katumbas ng pangalan ng Diyos na sinabi niya kay Moises nung Old Testament time. Naunawaan po natin. So, ayan, ego eimi. Sabihin nga natin ego eimi. Yan. Yan yung, sabi ko kanina, yan yung pangalan ng Diyos na binigay niya. Kasi tinanong ni Moises, ano pong sasabihin ko sa mga tao na pangalan ninyo? Sabi ho ng Diyos, ego eimi. I am that I am. Sabi ng Panginoon. So, ito na yung panghuli sa atin ng serye. At pag tinignan natin, nag-aral tayo sa mga I am sayings ng Panginoong Hesus, mapapansin natin na 7 lang lagi kadalasan yung pinag-aaralan. Wala ikawalo. Pero hindi pero meron din naman mga tinuturo na meron ito yung pangwalo at maganda na kasama siya. So, ito yung pag-aaralan nating huli at kakaiba kasi yung kanyang siya yung pinaka-dramatic. Sabihin nga natin dramatic. Yan. Siya yung nung sinabi ng Panginoon, itong bagay na ito, nung sinabi niya ang I am na ito, napaka-definitive niya. Ito talaga yung parang sinabi ng Panginoon na siya talaga ay Diyos ng Panginoong Hesus, At kaya nga yung mga nakikinig sa Kanya, unawa ng mga nakikinig sa Kanya, kaya kumuha sila ng bato at babatohin na nila ang Panginoon. Kaya lang ang Panginoon ay tumakas. Umalis siya. Maaari ba nating basahin yung atin verse ngayon? Napakahalaga kasi na maunawaan natin. Ngayon, ang dalangin ko nga sa Panginoon, Panginoon, ipaunawa mo nga sa amin ngayon hapon ang pagka-Diyos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga statements. Batay sa kanyang sarili kasi siya ang nagsabi. At ito yung huli. Maaari bang buksan natin ang ating mga Bible sa John 8:31-32. Sabi doon ay, to the Jews who had believed Him, Jesus said, ang kausap niya ay mga Hudyo. Ang mga Hudyo ang kanilang ninuno ay si Abraham. Sila yung bansang pinili ng Diyos. Bakit kaya hindi mga Amerikano o Pilipino ang pinili ng Diyos? Ba't Israel ang pinili niya na bansa? Bakit hindi na lang Pilipinas? Kasi gusto niya Ito yun, kausap niya yung mga Hudyo. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Pero ba tayong Tagalog? Maganda yan Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. I-hold nyo lang yung thought na yun. Huwag nyo pakawalan. Ano bang Tagalog sa hold that thought? Basta huwag nyo pakawalan yung you will know the truth and the truth shall set you free. Sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na alagad ko. Sino lang daw yung alagad ng Diyos?
Ang linaw ho dyan ang nagsasalita ho dito ay si Jesus. Sino daw ho? Yung susunod lang ho, di ba? Ang linaw, sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga ay tunay na mga alagad ko. Sino lang daw ho yung mga nag-o-obey? Naunawaan ho natin, no? Ang totoo daw hong disciple ay hindi ho yung nagsasabi na siya ay disciple. Sa madali hong salita, ang isang mananampalataya, o sabihin na natin ang tagasunod ni Kristo, o sa mas pababawin pa natin, sabihin nyo nga ho, Christian. Diba? Do you call yourselves Christian? Diba? Ano ba tawag natin sa atin? Diba Christian? Christian tayo dahil tayo tagasunod ni Kristo. Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, yun lang ho. Kapag nag-o-obey ka sa turo ni Jesus, doon mo lang masasabi na ikaw ho ay alagad niya. Naunawaan ho natin. Kasi madami ho nagsasabi na Christian ako, pero hindi naman ho sumusunod kay Jesus. Sabi ni Jesus, yun lang daw ho yung tunay na alagad niya. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo next. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naalipin ni numan. Ito ho kasi ang kausap niya ho yung mga Hudyo, no? Pakinggan ho natin mabuti. Kasi sabi ng mga tao na kausap niya, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naalipin ni numan. Bakit nila sinabi yon? Listen, pakinggan ho natin mabuti kasi napakahalaga ho nito. Bakit sinabi nila yon? Na lahi sila ni Abraham, bakit nila binanggit yon? Kasi ho, sinabi ni Jesus na malalaman yung katotohanan at katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino bang pinapalaya? Sino ho yung pinapalaya? Ang pinapalaya ho ba yung malaya na? Ano ho ang pinapalaya? Yun hong alipin, di ho ba? Kaya nagtataka ho sila, nagsabi sila, lahi kami ni Abraham, teka lang, bakit mo sinasabi sa amin na malalaman namin ang katotohanan, tapos papalayain kami? Bakit? Alipin ba kami? Yun ho yung ibig sabihin yan. Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naalipin ni numan. Yun ho, paano mo nasabing palalayain kami? Ang linaw ho, di ba? Next. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ano daw sabi ni Jesus? Malalaman ninyo ang katotohanan at ano daw ang mangyayari? Mapapalaya tayo sa katotohanan. Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Next. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Si Jesus so nagsasalita dito, no? Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. May English ba tayo no, nung part na yon? So if the Son sets you free, you will be free indeed. Paano daw mapapalaya ng totohanan? Kasi akala ho nila, malaya ho sila. No, paano daw mapapalaya ng kasalanan? Sino lang magpapalaya? So if the Son sets you free, you will be free indeed. Yung totohanan na mapapalaya ka. Sabi ni Jesus, I know that you are Abraham's descendants. Alam ko eh. Sabi niya, alam ko na kayo ay nanggaling kay Abraham. Yet you are looking for a way to kill me because you have no room for my word. Mamaya makikita ho natin kung ano ho yung totoong kalayaan. Sa totoo lang ho, sabihin nga ho natin free will. Ano bang ibig sabihin ho ng free will? Malayo nyo ho bang nagagawa ang gusto ho niyong gawin? Or mag-decide? Malaya ho ba kayong nakakapag-decide? Sa buhay ho ninyo, tama ho? Diba? Malaya ka bang nakakagawa ng kung anong nais mo, malaya mo bang nagagawa yon? Oo, di ba? Kung ayaw mo kumain, di ka kakain. Kung gusto mong pumunta doon, pupunta ka doon. Di ba? Yung may malaya ka mag-decide, naunawaan natin. Lahat ho ng tao, binigyan ho ng kalayaan, na siya ho ay pumilig. Binigyan siya ng isip, binigyan ho siya ng puso, ang tao, no?
at binigyan ho siya ng will. Sabihin nga ho natin will. Yung will ho ay yung pagpili, yung kakayahan na pumili kung ano ho yung gusto niya. Ngayon ho, ito ho yung problema, no? Kasi ang akala ng mga Hudyo, sila ho ay malaya. At madami ho sa atin, sa mga tao, ang akala ho natin ay tayo ho ay totohanang malaya. Gusto ko lang hong balikan yung may sinabi ho dito eh. Then you will know the truth and the truth will set you free. Next ho, we are Abraham's descendants and we have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Next. Virtually, I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Ito ho yung nais ko lang hong balikan to, no? Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya. Sinabi ho ni Jesus, ang alipin daw hindi kabilang sa pamilya. Sa habang panahon. Ibig sabihin, kahit kailan ho, hindi daw ho kabilang sa pamilya ang alipin. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam niyo, babalikan ko lang saglit yun, Kasi madami hong tao, ang akala ho nila, lahat ho ay anak ng Diyos. Narinig niyo na ho yun? Lahat naman tayo anak ng Diyos eh. Narinig niyo na po yan? Kaya lang ho hindi eh. Ang sinasabi ho ni Jesus dito, di ba sabi niya, you shall know the truth and the truth shall set you free. At ang magpapalaya sa iyo, yung anak, sa ano sabi niya? Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Ibig sabihin, may alipin ho. At hanggat hindi pinapalaya ho ng anak, mananatili ho siyang alipin. Ibig sabihin, hindi ho lahat ay anak ng Diyos. Isa lang ho yung begotten son ng Diyos eh. The only begotten son. Naunawaan ho natin, si Jesus lang ho yun. Di ba? Ang bugtong na anak. Di ba? Ang bugtong na anak. Ngayon ho, paano yung mga nanampalataya kay Jesus, paano siya naging anak din ng Diyos? Yun ho ay, sabihin nyo nga ho, adoption. Inadapt ka eh. Pero sa ibang pag-aaral na ho natin yan, dadaanan, Gusto ko lang maunawaan ng bawat isa na dahil sinabi ni Kristo na meron hong alipin, actually hindi nga ho alam ng mga Hudyo, nakausap niya eh. Ibig sabihin ho, meron hong hindi anak ang Diyos. Hindi lahat ho ay anak ng Diyos. Masakit ho ba yun na pakinggan? Oo, masakit. Kasi masakit ho ang katotohanan. Pero, once na maunawaan ho natin, mapapalaya ho tayo ng katotohanan. At anong sabi doon, sa mga nauna ho natin na pag-aralan, sabi ho ay, I am the only way, I am the only truth, I am the only life. Si Jesus daw ho yung katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya ho sa atin. Sabi ni Jesus, alam kong kayo mula sa lahi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama, ang sakong sinasabi sa inyo at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Sabi ni Jesus, alam ko kayo mula sa lahi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin. Ito ho pinapakita na ho unti-unti ni Jesus, pinapakilala niya na, hindi na lang unti-unti, kundi nire-reveal niya na ho doon sa mga tao ang kanilang kalalagayan at kung sino ho siya. Sundan lang ho natin, Sabi ho dyan, alam kong kayo mula sa lahi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan niyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. So, alam niyo, madami hong, lalo na ho ngayon, ito ho ay napaka-relevant. Kasi, ito nga ho, panahon ho nila, Sabi nila, teka, lahi kami ni Abraham, malaya na kami, ang sa isip po nila, malaya na sila. Ganon din ho ngayon, Minsan akala natin tayo ho ay tagasunod na ni Kristo, tayo ay Christians na dahil pinanganak ho tayo sa isang Christian family. Di ba? Mga magulang natin, Christian na. Kaya Christian na rin tayo. O kasi member ako ng The Avenue, o member ako ng isang church na Christian church, kaya Christian na rin ako. Yun eh. Kasi sila ho, lahi kami ni Abraham eh. Malaya na kami. Nawaan ho ba natin? Christian ako eh.
Kasi nag-a-attend ako sa ganito, kasi member ako ng ganito, kasi ang magulang ko ganito, ganyan. Pinanganak ako, mula pa pagkabata ko, ganito na ako, ganyan. Naunawaan natin. Ibig sabihin, ang pagiging mananampalataya, ang totoo lang hong batayan, ng pagiging totoong tagasunod ni Kristo ay kung ano daw ho. Pag tinatanggap mo yung kanyang turo and you obey, His teachings, then you are His disciple. Naunawaan ho natin. Kaya nga ho itong mga ito, sabi ho ni Jesus, alam kong lahi kayo ni Abraham, pero pinagsisikapan niyo akong patayin at ayaw ninyo ng aking mga turo. Pero pag binalikan mo yung kauna-unahan, anong sabi niya? Malalaman ninyo ang, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ang linaw ho, di ba? Sabi ni Jesus, papatayin niyo nga ako Oo, galing kayo sa lahi ni Abraham, pero papatayin niyo ako. Ano sabi dun sa sumunod? Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Okay? Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Alam niyo ho ba yung ginawa ni Abraham dati? Si Abraham ho is the father of, di ba, alam niyo ho ba yung kanta nung grade 1 sa Boy Scout? No yun? Father Abraham has many children, Di ba? Yun, dun ho galing yun Kasi nangako ho ang Diyos kay Abraham. Nangako ho ang Diyos kay Abraham na mula ho sa lipi niya, mula ho sa lahi niya, ay dadating ho yung tagapagligtas. At yun ho ay pinanampalatayaan ho ni Abraham. At dahil doon sa pananampalatayang yun, siya ho ay tiningnan ho ng Diyos na matuwid. Naunawaan natin, si Abraham ho ay kumilala dun ho sa darating na tagapagligtas. Naunawaan ho natin? Kaya ho sabi ni Jesus diyan, si Abraham ang aming ama, sinasabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Ano daw yung ginawa nun? Ang ginawa niya ho ay sumampalataya ho doon sa darating, sa pinangako ho na tagapagligtas. Ano sabi ni Jesus sa mga taong ito? Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Teka lang, hindi kami anak sa labas. Kanina ho, Abraham, di ba? Sabi niya, hindi kami anak sa labas, iisa ang aming ama, ang Diyos. Nakikipagtalo sila kay Jesus, no? Alam nyo, pakinggan ho natin mabuti kasi dito ho, pinutuklas ho natin kung paano ho pinakilala ho ni Jesus ang kanya hong sarili. Next ho, tingnan ho natin. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit ninyo mauunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Listen, kanina ho, pinag-usapan ho natin yung pagiging tunay na malaya. Akala ho ng madami ay tunay tayong malaya, no? O sige, meron ho tayong free will. Hindi naman ho tinanggal ng Diyos yan. Hindi ho tinanggal ng Panginoon yung atin hong pagpili, yung atin hong puso, ang ating isip, at ang ating will. Hindi tinanggal ho ng Diyos yan. Seryoso ho yung usapan natin, no? Parang sabi ko, teka lang, di mo na ako mag-joke. Mahirap mag-joke pag ang pinag-uusapan ho'y free will. Sabi ni Jesus, totoo kang malaya. Sabi ni Jesus, magiging totoo ka lamang malaya pag pinalaya ka ng anak. Kung sinong pinalaya ng anak, siya lang ang totoong malaya. Alam niyo kung bakit? Kasi ito ho, ang diablo ng inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano
ang gusto niya. Although free ka na pumili kung anong gusto mo, ang pipiliin mo ay yung masama. Naunawaan ho natin. Wala kang ibang pipiliin. Bakit? Wala kang ibang pipiliin kundi kasamaan. Hindi mo pipiliin ang Diyos. Naunawaan ho natin. Hindi mo pipiliin ang Diyos dahil under ka ho ng kasalanan. Dahil ho doon sa kasalanan na yun, kahit kailan ho, kahit anong gawin mo, malaya ka naman pumili, kaya lang yung pagpili mo, nandun lang sa kasalanan. Naunawaan ho natin? Malinaw ho ba yun? Never mong pipili, dahil under ka ng kasalanan, never mong pipiliin ang liwanag, never mong pipiliin ang katotohanan o si Jesus. Kaya kahit ho i-present sa'yo, kahit i-present sa'yo ho yung mabuting balita, hindi mo pipiliin ang mabuting balita. Bakit? Kahit malaya kang pumili, yung kalayaan mong pagpili mo, nandun lang sa pagpili mo, under ho ng kasalanan. Naunawaan ho natin ba yun? Malinaw ho ba? Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ito po, pakinggan natin, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Listen, si Jesus na ho ang nagsasabi ng katotohanan sa mga taong ito, pero ayaw nilang maniwala. Bakit? Sabi ko nga ho kanina, under ho sila. Sinong ama nila? Sabi ni Jesus, ang ama nila ho ay si Satanas. Under ho sila ng kasalanan eh. Kaya hindi ho kanila, kahit si Jesus na ho ang nagsasabi, ayaw ho nilang paniwalaan. Next. Sino sa inyo ang maaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Sabi ni Jesus. Next. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Sige nga po, English lang natin. Yung 47. Ito ho, ang ganda ho nito. Kasi may maunawaan ho tayo dito eh. Whoever belongs to God, here's what God says. Yung sa Diyos daw ho, naririnig daw ho kung anong sinasabi ng Diyos. Pero ito, the reason you do not hear is that you do not belong to God. Hindi ho sinabi ni Jesus dyan, kaya hindi nyo ako marinig. Ay dahil hindi kayo nakakarinig. Ang linaw ho, di ba? Sabi ni Jesus dyan, the reason you do not hear is that you do not belong to God. Ang linaw, no? Hindi niya sinabi, hindi niyo ako marinig eh. Kasi hindi kayo wala kayong pandinig. Hindi ho. Kaya hindi sila makarinig. Kaya hindi nila marinig ang katotohanan dahil ho hindi sila sa Diyos. Ang linaw ho noon. Next ho. The Jews answered him, aren't we right in saying that you are a Samaritan and demon-possessed? I am not possessed by a demon. Kasi sabi ho ng mga kausap niya, teka, sinasapian ka eh. Sabi niya, hindi ako sinasapian ng demonyo. Sabi niya, but I honor my Father and you dishonor me. Next. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is the judge. Very truly, I tell you, whoever obeys my word will never see death. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang hahatol. Next. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka ng mga demonyo, nabatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay ang kailanman ang sino mang tumutupad ng iyong aral. Ito na nakikipagtalo sila kay Jesus. Sabi nila,
Sinasapian ka nga. Kasi si Abraham, mga propeta, namatay eh. Tapos sabi mo, ang susunod sa turo mo, hindi mamamatay. Next ho. Mas magaling ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Eto na ho. Eto na ho. Sinabi ni Jesus, ano sabi niya? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Next ho. Hindi niyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Next ho. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. No? Si Abraham, naniwala siya na dadating ang time, na mula sa lahi niya, dadating ang tagapagligtas. Ito na ho yun. Sabi niya, natutuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil ito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, wala ka pang 50 years old eh. Ilang taon lang ba si Jesus niya? Nasa 30-something. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Ito na ho yun. Sa English ho, meron nung ba tayo? Sabi ni Jesus, virtually I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Ito na ho yun. Binanggit niya ho yun. Bago pa si Abraham, nandun, yung I am ho na yun, ego eimi din ho yun. Sabi niya, before Abraham was born, I am. Ito na ho yung sinabi niya na. No? Sinabi niya na at pinakita niya definitely na siya ho ay Diyos. Kasi bago pa ho si Abraham, nandun na ho siya. At ano ho sabi ng Juan? Kasi ito ho ay sa Juan eh. Sabi ho ng Juan, John 1, ano ho, sabi ay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang linaw ho nun, nang pasimula nandun ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Pag tumalon ho kayo at binasa niyo yung hanggang baba, sinabi ho doon na, and the Word became flesh and dwelt among us. Nagkatawang tao daw ho yung salita. Ang linaw niya, no, sinabi niya, bago pa si Abraham, ako na. Sige ho, next. At these, they picked up stones to stone him. Bakit ho? Kasi alam nila eh. Malinaw na malinaw ho sa isip ng mga Hudyo kung anong tinutukoy ni Jesus. Na tinutukoy niya na siya ay Diyos kasi yun hong I am na yun para lang sa Diyos. At kung sinabi niya na bago pa kay Abraham, nandoon na siya, talaga hong Diyos siya. Unawa ho yun ng mga Hudyo na kausap niya. Kaya nga ho, anong ginawa nila? Dumampot ho sila ng mga bato at siya ho ay babatuhin, pero nagtago ho si Jesus. No? Palabas ho ng templo. Sabi ko nga kanina, no, madami hong magsasabi na ako ho ay Christian. Siyempre Christian ako. Kasi pinanganak ako sa Christian na pamilya, no. Pero wala nga ho eh. Ito nga mga to eh, no. Mga galing ho sa lahi ni Abraham pero hindi ho talaga sila nanampalataya kay Jesus, Jehovah. Wala hong automatic ho, hindi ho automatic na nandoon na ho agad tayo sa kaharian ng Diyos. Kailangan ho tayong mapalaya. Anong kinaganda ho doon na pinag-usapan ho natin yung free will? Ibig sabihin lang ho ganito, no? Ako pala,
Nung nabubuhay ako sa kasalanan, kahit anong gawin ko, hindi ko pipiliin si Jesus. Na kahit may mag-preach sa akin dito, hindi ko maririnig ang katotohanan. Bakit? Kasi anak ako ng dyablo. Ang ama ko ay ang dyablo, nabubuhay ako sa kasalanan. Kaya kahit anong gawin ko, hindi ako lalapit sa kaliwanagan ng Diyos. Ano hong maganda doon? Kasi nung pinag-aralan natin lahat ng I am sayings na yon, ang ganda kasi pinakita ni Jesus, sinabi niya, ang lahat ng inilapit sa akin ng Ama, kailanman ay, hindi daw niya pababayaan at hindi daw wala hong mawawala. Iaalagaan daw niya at ni isa sa kanila ay wala hong mawawala. Naunawaan natin kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi doon ay sino mang nilapit ng Ama, di ba? Kung sinong nilapit ng Ama, siya yung maliligtas. Ibig sabihin sino nagbukas ng iyong paningin? Sino nagbukas ng iyong tenga? Bakit ka nakakilala sa Panginoon? Bakit ka lumapit sa Kanya? Bakit mo narinig yung mabuting balita? Wala hong iba kundi ang Diyos. Naunawaan natin yun. Kaya nga wala kang may pagmamalaki. Nakita ba natin kung gaano kabuti ang Panginoon? Na kahit anong gawin mo, kung ikaw ay nandun ka sa kasalanan, hindi mo pipiliin ang Diyos, pero dahil ang Diyos mismo ang pumili sa iyo, kaya ka naligtas. Halinaw mo ba doon? Kaya kung nakita mo ang sarili mo, Panginoon, di ba ang tanong mo na lang, Panginoon, makasalanan ako, ba't mo ako niligtas? Alam nyo, kanina nung inaawit yung sabi doon ay ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Ganda sabi ay pag-ibig mong wagas. Yun yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon. You did not choose God. God chose you. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, while we were still sinners, Christ died for us. Kaya nga nung habang inaawit yun, sabi ko, Panginoon, kasi kilala natin ang sarili natin Alam mo natin, Panginoon, makasalanan ako Eto ako Bakit yung Diyos na totoo, bakit siya namatay para sa akin? Di ba ang buti ninyo? Di ba grabe yung biyaya nyo sa akin at yung habag nyo sa akin kasi pinili nyo kami. Anong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Ang sino man daw mananampalataya sa bugtong nga anak ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng mananampalataya sa bugtong na anak, yun yung mga nilapit ng Diyos Ama sa anak. At kailanman daw yung lahat ng nilapit na yun ay wala daw siyang pababayaan at wala mawawala. Ang ganda anong mga kaya nga pag binasa mo yung Bible, ang ganda ng mga pangako ng Diyos. He who began a good work in you. Diba sabi, ang mga sinimulan ng Diyos, ang mga mabuting sinimulan ng Diyos sa'yo, siya rin ang dadalhin niya hanggang katapusan, hanggang sa kanya muling pagbabalik. Ang galing
ang Diyos mismo ang kikilos ho sa atin para ho, alam yun, mulat sa pulho, ang Diyos ho yung kumilos ho para ho tayo maligtas. Wala ho tayong maipagmamalaki doon. Unawa ho natin yon. Maaari ba tayong tumayo? Dito na ho tayo magtatapos. Nung sinabi ho ni Jesus na, before Abraham was, I am, ito na ho yung isa sa pinaka purest na declaration ho ng pagka-Diyos ho ni Kristo na ginawa niya ho sa kanya ho nung siya ho ay nag-ministry. Kaya nga ganun na lang ho yung pagkuha ho nila ng bato, no? Gusto nilang batuhin ng Panginoon kasi hindi ho nila matanggap na ang Panginoong Hesus ho ay Diyos. Kaya nga ho, hindi ho maiihiwalay sa pananampalataya natin. Kasi pwedeng magsabi, madami ho nagsasabi na madami namang daan papunta sa Diyos. Iisa lang naman ang ating Diyos. Narinig niyo na ho yan. Iisa lang naman ang ating Diyos eh. Iisa lang naman ang ating Ama. You know, ito ho ang sinasabi ni Jesus eh. Kung iisa ang ating Ama, ano ho ang gusto ng Ama? Ang parangalan si Kristo. Ang kilalanin siya na siya ay Diyos. So if anyone who denies Jesus as God, iba ho ang kanyang Ama kasi hindi niya pinaniniwalaan ho ang sinasabi mismo ni Kristo. Kaya kung hindi mo kinikilala si Jesus, bilang Diyos, ang linaw-linaw na ho doon sa mga sinabi niya. Kung hindi mo pinananampalatayaan ang pagka-Diyos ni Kristo, malinaw lamang ho na yung ama mo ay yung diablo. Kaya nga ako kasama ho yan eh. Hindi ka maliligtas kung hindi mo pananampalatayaan ang pagka-Diyos ho ni Kristo. Malinaw ho yan. Malinaw ho na dapat ho alam natin na ang tinatawagan kong Diyos ay yung totoong Diyos ng Biblia. Na yung Diyos ng Biblia na yon ay si Jesus. Wala na hong iba. Yung Jesus na mulat sa pool ay nandun na before Abraham was, I am. Maaari bang pumikit ho tayo tapos tayo ay manalangin? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayong Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Na simula't simula pa ay naroon na. Wala akong nilikha nang wala kayo, Panginoong Hesus. Wala akong nalikha kung hindi ho sa pamamagitan ho ninyo. At ang nais ng Ama ay ang parangalan ka, Panginoong Hesus. Panginoong Hesus na aming Diyos, ang tunay na Diyos ng Biblia. And as we come before you, Lord, here we are. Andito ho kami, O Diyos, nagpapakumbaba ho sa inyong harapan. Kinikilala ho ang amin hong karumihan na kami ho'y makasalanan. Nasa kalayaan ho namin, Panginoon, nung kami nabubuhay sa kasalanan, kahit kailan hindi ka namin pipiliin. Na kung akala namin, Panginoon, totoo kaming malaya, ang kalayaan ho namin hindi kasama ang pagpili ho sa inyo.
dahil kami ho'y makasalanan. Ngunit sa lalim mo ng inyong pag-ibig, Panginoon, sa amin ng inyong habag, kami, O Diyos, masahol pa sa maruming basahan. Pinaglaanan niyo, O Diyos, ng inyong buhay. Binuksan ng aming mga tenga. Tinanggal ang talukap ng aming mga mata. At nakita ho ang kaningningan at kaliwanagan ho ng inyong katotohanan. Na totoo nga, na ang sino mang pinalaya ng anak ay tunay ng malaya. Kaya, O Diyos, Panginoon, salamat o sa inyo. Salamat o kasi ang buti ho ninyo, Panginoon. We do not deserve you. We do not deserve you, Lord. And yet, you gave your life for us. You died on the cross. At sa inyo ho, Panginoong mga latay, kami ho'y pinagaling ninyo. At naging katwiran ho namin sa harapan ng Ama, ang dugo ninyo na dumaloy. Pinawi ho ang puot at galit ng makapangyarihang Diyos. Salamat ho sa inyo. Salamat o sa kalayaan. Sa totoong kalayaan. Naiwaksi ho ang pagkasalanan, O Diyos. Na hindi ho mabuhay sa kasalanan. Hindi may kapangyarihan ho na tumalikod. Salamat o sa inyo. And as we sing this song, Lord, may we be reminded of your grace, your goodness, your mercy, and all that is good, Lord, that is Jesus. And as we sing this song, Panginoon, habang inaawit namin ito, may we nawa, O Diyos, ang aming mga puso, itaas namin o sa inyo, ialay, Panginoon, bilang pagsamba na banal, Panginoon, naming amang banal. Pagsamba na buhay at kaaya-aya sa inyong paningin. Sambahin ka, dakila ka. Tinataas ang inyong pangalan, wala nang iba, Panginoong Hesus, ang aming dakilang Diyos. Amen.